Mama, pagod ka ba ngayon? Pinuri akong nurse ngayon. Hindi ako umiyak nung iniksyonan ako. Ang galing mo, Lele. Maging mabait ka, Lele. Magpahinga ka ng maayos. Pupuntahan kita pagkatapos ng trabaho ni Mama. Bibilhan kita ang paborito mong donut. Mama, yung bata sa kabilang kama, binuhat siyang papa niya ngayon. Sabi pa niya, dahil daw sa sakit ko, kaya ayaw na sa akin ni Papa. Mama, nasaan ba talaga si Papa? Ayaw na ba talaga niya kay Lel? Lel, Hindi ba sinabi na sa'yo ni Mama? Paglaki mo, at naging matapang na munting prinsesa ka, susunduin ka ni Papa na nakasakay sa puting kabayo. Bay Jayaning, patay ka ba? Hindi mo ba nakita na paparating na ang Gu Corporation convoy? Paparating na. Umalis ka dyan at pumwesto ka ng maayos. Salubungin si Ilni Gu. Lele, may gagawin lang si Mama. Ibababa ko muna ha. Lahat kayo maging alerto. Kung babastusin niyo si Ilni Gu, hindi kayo magkakaroon ng magandang kahihinatnan. Siya yan. Sumumpa ka. Si Gekengze ay mamahalin si Baijianing habang buhay. Sumusumpa ako. Ano man ang mangyari. Si Bai Jianing lang ang mamahalin ko. Hindi ko siya iwan. Bai Jianing. 6 na taon kitang hinana. Ang galing mo talagang magtago. Ang galing naman, Emargo. Car wash, 200. Palit gulong, 300. Ano po ang ipagagawa nyo? 6 na taon na. Nagkita tayo at ang una mong sinabi, tinanong mo ako kung gusto kong magka-car wash o magpalit ng gulong. And Gu, huwag niyo po siyang pansinin. Isa lang siyang simpleng car wash attendant. Marumi siya. Baka madumihan ang damit niyo. May ipagagawa po ba kayo? Ako na lang po ang utusan niyo. Marumi. Alam kong marumi siya. Palalayasin ko siya agad. Hindi madudumihan ang paningin niyo. Ikaw ang tinutukoy ko. Dalhin siya. Alice. And Gu, Kung hindi naman pala kayo magpapa-car wash o magpapalit ng gulong. Kung ganoon, gawin mo ang gusto mo. May trabaho pa ako. Bai Jianing. Isang yaya. Bai Jianing. Ikaw na isang dating mayaman na dalaga. At matalino sa isang prestihiyosong universidad. Hindi lang naging car wash girl dito. Ngayon ay kinukulang ka na sa pera. Kulang na kulang para magalaga ng anak ng iba. Emargo. Nagtatrabaho ako sa sarili kong kakayahan. May problema ba sa'yo? Geteng. Gusto kong ipaalala sa'yo. 6 na taon na kaming hiwalay. Wala kang pakialam sa ginagawa ko ngayon. Hiwalay. Pumayag ba ako? Pumayag ba ako? Ang ibig kong sabihin. Bakit hindi ikaw ang mag-alaga sa akin? Ikaw ang magtakda ng sahod. Tutal. Daddy. Hindi ka naman nagkulang sa pagtawag sa akin ng Bobby. Anong pinagsasabi mo? May anak na ako. Ayos lang. Wala akong pakialam. Ang ama ng bata, na hindi kayang protektahan ang sarili niyang asawa at anak, ay hindi rin maganda. Bakit hindi mo nalang hiwalayan at tumili ng mas maganda, tulad ko?
Kapag nalaman ni Kengze na may anak na tayo, tiyak na matutuwa siya. Ano ba ang iniisip ninyo? Magkaanak sa kanya? Sino ba siya para sa akin? Hindi ko siya pakakasalan. Marga, kasal ka na, pero patuloy ka pa ring naglalandi sa labas. May saysay ba yan? Wala akong ginagawa. Tigil! Ayoko nang marinig ang tungkol sa 6 na taon na nakalipas. Dahil ganoon ka kahilig sa pera, maging yaya ka sa akin. 100,000 piso ang sweldo kada buwan. Advance na 3 buwan. Ano, payag ka? Doctor, Hindi maganda ang kalagayan ni Lel. Kailangan niya agad sumailalim sa CAR-T immunotherapy sa ibang bansa. Tinatayang abot sa 1,000,000 piso ang gastos. gagamutin ko siya. Gagamutin natin siya. Hahanap akong paraan para sa pera. Doctor, pakiusap, iligtas niyo po siya. Kailangan ni Lele yung pera agad. Hindi ko kayang baliwalain ang pera. Ang bilis mo namang pumayag. Ang ginagawa mo ay, Pumapayag ako sa kondisyon mo. Pero gusto kong 1,000,000 piso na cash. Ilagay mo na sa account ko ngayon. Pagkatapos ng 10 buwan, magre-resign ako. 1,000,000. 1,000,000. Ang laki naman ng hinihingi mo. Hindi pwede. Kung ganun, huwag na lang. Hindi ko sinabing hindi ko ibibigay. Ganyan ka ba talaga kainteresado sa pera? Hindi mo man lang itatanong kung kumusta ako. Marga, alam ko kung sino. Ang mas mahalaga, sa pagitan mo at ng pera. I-add mo ako sa WeChat. Ipadala mo sa akin ng impormasyon sa paglilipa. Sa'yo. Ningning. May iba ka pa bang? May gagawin pa ako, alis na ako. Pupunta ako sa Lunes. Magtrabaho ka sa oras. Margu, Bakit? Hindi mo ba nakikita na naiinis ako? Margu, alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo. Nagpadala ka ng mensahe kanina na imbestigahan ang sitwasyon ng pamilya at kasal ni MS Bai. Sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, babawasan mo ang bonus ko ng 1 taon. Diretso sa punto. Kailangan ni MS Bai ng pera. Dahil ang kanyang anak na si Lele ay may akita leukemia. Tungkol sa ama ng kanyang anak. Para bang nabura na, hindi pa mahanap sa ngayon. Saang ospital? Saang kwarto? Hanapin mo ngayon din. By Jianing. Kahit nakasal ka na at may anak, babawiin pa rin kita. Tingnan mo. Di ba dapat ito ang gamitin? Ang galing ni Lel. Tingnan mo, di ba dapat ito ay dito? Mama, Linyaw, salamat sa pag-alaga kay Lele. Ay naku, ano ba tayo? Magkaibigan na tayo ng ilang taon. Kailangan pa bang magpasalamat? Teka. Di ba sabi mo, natanggap ka bilang yaya? Anong nangyari? Sa labas tayo mag-usap. Ang dami mong sikreto. Naging yaya ako, ni Gateng. Ano? Naging yaya ka pa? Ang walang kwentang lalaking yan. Upuntahan ko siya ngayon para ipagtanggol ka. Hey, teka lang. Huwag kang padalos-dalos. Siya ang boss ko ngayon. Kung sasaktan mo siya, mawawala na akong trabaho at kailangan kong maghanap ulit. Kapag natapos ko na ang 10 buwan, at nakuha ko na ang sahod ko, wala na akong kinalaman sa kanya. Kung gayon, alam ba niyang anak niya si Lel? Hindi ko talaga pwedeng ipaalam sa kanya.
Bukod pa rito. Sigurado akong kasal na siya ngayon. Ayoko. By Jianing. Linyang, bakit kayo magkasama? Honey, huwag kang magkamali. Ngayon lang ako, nagkataong nakita si Gachengze. Ete, sa critical na sandali. Sige, Ipaubaya mo sa akin, at Kasal na kayo. Kahit na si Linyang ay kaklase namin. Noong kolehiyo, wala naman siyang koneksyon kay Ningning. Ano naman siya? Naagaw ng lalaking iyan. ayos lang. Siguro, matagal nang hindi nakikita ni Chengze ang dating kaklase. Kaya medyo emosyonal siya. Naintindihan ko. Ngayon, si Emargo ang sa klase namin. Ang pinakamatagumpay na tao. Naging malaking boss na. Kung sa tingin mo ako ang pinakamatagumpay, umalis ka na kay Bai Jianing. Kahit na gusto mong mang-agaw. Pwede bang maghinay-hinay ka? Kailangan ko pa bang mang-agaw? 6 na taon na ang nakalipas so ngayon. Ako pa rin ang tunay na may-ari. Ito ang tinatawag na seryosong panunuyo. hoy. Margo, kung nandito ka para makipag-away, hindi kami sasama. Tara na. Sino ang nagsabing nandito ako para makipag-away sa inyo? Gusto kong makita ang bata. Emargu, sobrang kamukha mo ang batang ito. Margo. Sa ganyang edad, lahat ng bata ay kamukhang kahit sino. Dahil kasal na si Emargo, huwag mo nang saktan ang iba. Huwag na tayong magdulot. Kung hindi kinakailangang pagkalito. Sino ang nagsabing kasal ako? Tulog na ang bata, umalis na kayo. Gabi na. Hahatid na kita sa bahay. Ngayong gabi, papupuntahin ko ang asistan ko para kumuha ng nurse. Hindi ko kailangan. May maitim na bilog sa ilalim ng mata mo. Bakit ka pa nagpupuya? Baka hindi gumaling ang bata. Ikaw din bumagsa. Ningning, tama ka diyan. Sobrang pagod ka nitong mga nakaraang araw. Magpahinga ka muna. Sige. Mahal ko, uwi na tayo. Dahil kasama ko naman ang asawa ko. Margo, mauna ka na lang umuwi. Sig. Hindi ka niya pinapauwi. Pinapunta ka niya sa langit. 1,000,000 piso ang nadeposito. Ang daming pera. Pumasok ka sa trabaho sa Loons. Huwag kang basta-basta alis. Para na, asawa ko, uwi na tayo. Bai Jianing. Hindi ka makatakas sa akin. Ang pagiging makulit at walang hiya ng lalaking yan, nakakatakot talaga. Pero, hindi mo ba naisip? Baka may misunderstanding lang kayo. Anong misunderstanding? Nakita kong sarili kong mga mata. Imposibleng maging kami ulit. Ay, sige na nga. Basta, kung kailangan mo ng asawa, tawagin mo lang ako. Magpahinga ka ng maayos. Ako na ang bahala kay Lel. Apasok na ako. Salamat. Walang anuman. Emargu, ayon sa utos nyo, naayos na po ang mag-alaga sa anak ni MS Bay. Bai Jianing. Ikaw ang may gusto ng sikretong relasyon noon. Ngayon, kahit kasal ka na, ikaw pa rin ang magiging sikretong kasintahan ko. Magandang araw, Yunus Bai. Hindi po ako. Isa lang po ako. Mula ngayon, ako na ang boss mo. Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Napakahirap ng trabaho mo. Kaya maghanda ka. Ang sarap ng prutas na to. Tikman mo.
Gutom ka ba? Anong gusto mong kainin? Sa oras na to, hindi ko alam kung ang paborito mong RNG Bonoon ay sarado na. O ay take out ko ang paborito mong barbecue. Boss, Geteng. Alam ko na. Ito ang paborito mong stir-fried pork. At may sabaw pa. Malapit na. Geteng. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nandito ako para magtrabaho. Hindi ako nandito para pagsilbihan mo. Sino ba talaga ang yaya? Ikaw ba o ako? Ningning. Hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano ba talaga ang gusto mo? By Jianing, hindi mo pa ba nakikita? Gusto ko lang na manatili ka rito. Ayokong umalis ka ulit tulad ng 6 na taon na ang nakalipas, nang hindi lumilingon. Si Amargo ay tulad pa ring 6 na taon na ang nakalipas. Magaling umarte. Hindi ako. Amargo. Naghiwalay na tayo. At wala nang posibilidad na makabalikan pa. Simula bukas. Gagawin ko ng maayos ang trabaho ko bilang yaya. At sana, Amargo, huwag mo na akong pahirapan pa. Emargo. Umalis ka. Hindi mo ba nakikita na masama ang loob ko? Kung hindi ko makuha ang manda, hindi ba pwedeng suyuin ko na lang ang bata? Tara sa ospital. Huwag! Huwag mo akong hawakan. Lele, Mama, tulungan mo ako. Lel, Lele, ayos ka lang ba? Huwag kang matakot, nandito si Mama. Sino ang mga ngahas? pakinggan mo ang paliwanag ko. Geteng, tinatakot mo ang anak ko. Anong ginagawa mo rito sa ospital? Mama! Itong kakaibang tito. Pinipilit si Lele na tawagin siyang papa. Natatakot si Lel. Lel, huwag ka nang umiyak. Nagbibiro lang si Tito kanina. Para sa'yo. Tingnan mo. Lel, ito kumakanta. Tito Ga. Ako si Tito Gu. Ano ang gusto ni Lel? Sabihin mo kay Tito Gu. Kaya kong bilhin lahat para sa'yo. Sabi ni Mama, hindi ako pwedeng. Basta-basta kumuha ang gamit ng iba. Pakinggan mo ako. Hindi ko sinasadyang takutin siya. Ngayon, kailangan niya ng pinakamagandang kapaligiran para sa paggamot. Kaya ko, Jianing, Lel, anong nangyari sa inyo? Narinig ko ang iyak sa labas. Mahal ko, sa wakas, dumating ka na. Dumating pa. By Jianing. Ganoon mo ba siya kagusto? Ano bang maganda sa kanya? Emargo, salamat sa pagbisita mo kay Lel. Pero kung gusto mong sirain ang relasyon namin ni Ningning, pwede ka nang umalis. Linyang. Bakit ka ba laging nandito? Wala ka bang ibang ginagawa? Geteng, masayang-masaya kaming tatlo bilang pamilya. May problema ka ba doon? Ay, talaga. Mabuti, napakabuti. Isang pamilya ng 3, ha? By Jianing. Bakit mo naman naisip na ako, si Gu Chengzi, ay magkaka-interes sa isang babaeng kasal na, at may anak na? By Jianing. Sobra ka namang bilib sa sarili mo. Geteng, linawin mo nga. Ikaw ang may gusto sa akin, hindi ako. Kailan ko ba sinabing, interesado ako sa'yo? Ikaw. Bukas, pumasok ka sa trabaho sa tamang oras. Kapag na-late ka, tignan natin kung paano kita didisiplinahin. Ningning, bakit ka ba nakikipagtalo? Linyang. Sino yon kanina? Bakit boses baba? Tinatawag ka niyang asawa? Ay, Bobby, pakinggan mo naman ako. Dahil sa'yo, napahamak ako. Ay, Bobby, pakinggan mo muna ako.
Mama, ang gwapong tito. Sinuklay ang buhok ni Lele kanina. Kahit pangit ang pagkasuklay, parang gusto niya si Mama. Kung gusto niya talagang maging papa ni Lele, hindi naman masyadong tutol si Lele, oh. Yayabay, magtimpla ng tubig. Masyadong malamig. Masyadong mainit. Hayaan na. Ayoko nang uminom. Ikaw, maghiwa ng prutas. Ikaw, Sige, Cheng. Hindi pa rin nagbabago sa loob mo maraming taon. Parang bata pa rin ang ugali. kailan pa naging ganito kabait ang ugali niya? Dati, kahit maliit na bagay, na hindi niya gusto, maglalambing siya ng matagal. Walang gana tingnan. Ikaw, kainin mo yan. Huwag mong hawakan yan. Ibaba mo. Kung masira yan, kaya mo bang bayaran? Galit na siguro siya ngayon. Sa wakas, mumuhahin na niya ako, di ba? Parang hindi pa nalilinis ang kwartong ito. Saan mo ba inilalagay ang kamay mo? Ang lugar na ito, sa tingin mo ba, ikaw na isang katulong, ay pwedeng humawak? Akala ko kung sino, si Baiji Aning pala, ang matalinong estudyante ng aming departamento. Dati, hindi ba't napakataas ng tingin mo sa sarili mo? Bakit ngayon, nagtatrabaho ka bilang katulong? O baka naman, ginagamit mo ang pagiging katulong para akitin si Kuya Chengs. Siyaman, ang tagal na nating hindi nakita. Pero bakit parang dati ka pa rin? May dala kang arinola. Ang baho. Ikaw, MS siya. Bagong katulong lang po siya. Huwag niyo na po siyang patulan. Baka po masama sa kalusugan niyo. alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang bridal suite na personal na inayos ni Kuya Chengze para sa akin. Bawat bagay dito ay sumisimbolo sa pagmamahal niya sa akin. Sino ka para? Gustuhin pang pumasok. Nga po. Si MS siya lang po talaga. Ang marangal na may bahay. Ang karapat-dapat sa bridal suite na ito. Baiji Aning. 6 na taon na ang nakalipas. Pinalayas ka na parang aso. Ngayon, bumalik ka na naman na parang aso para maging yaya. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pareho lang tayo. 6 na taon na, hindi ka pa rin nagiging opisyal. Ano bang ipinagyayabang mo sa akin? Mukhang si Emargio. Hindi ka rin naman talaga gusto. Ikaw. MS siya. Ayos ka lang ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok? Ikaw ang palihim na nagpapasok sa kanya, di ba? Ngayon,
Ayusin mo ang gamit mo at umalis ka kaagad. Kung hindi, huwag kang magtataka kung maging masama ako. Margo, patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Hindi ko na po ulitin. Ms. Tia, tulungan mo ako. Pakiusapan mo siya para sa akin, please. Kuya Chengs, ako ang iyong fiance, ang babaeng ito. Manahimik ka. Kapag narinig ko pa na ininsulto mo siya, kahit isang salita. Ang kooperasyon ng pamilya siya at Gu. Tapos na. Umalis ka. Geteng. Ayoko makialam sa relasyon niyo. Huwag ka nang magsalita ang mga bagay na nakakalito sa harap ng iyong fiance dahil sa mga sinasabi mo. Dahil ang kwartong ito ang bahay na inihanda mo para sa kasal niya. Hindi ko nalilinisin. Hindi ba sa tingin mo, ito ang inihanda ko para sa kanya? Pasok. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ito. Aze, ang galing mong magpinta sa akin. Mas kamukha pa sa litrato. Sa susunod, marami pa akong ipipinta para sa'yo. Ilalagay natin sa bahay ng kasal natin. Sabi nila, kapag binigyan ng babaeng hertie ang boyfriend niya, ibig sabihin, mahal na mahal niya ang taong yon. Kaya, ang ibinigay ko sa'yo, walang itatapon kahit isa. Ay naku. Yung mga binigay mo sa akin dati, itinapon ko na lahat. Anong gagawin ko? Getengs, ikaw. Naisip ko, kapag kinasal tayo, gusto kong isang puting-puting wedding gown. Sumisimbolo sa pag-ibig natin. Ang baduy. Ikaw ang baduy. Bakit baduy? By Jianing. Nakita mo na ba ng malinaw? Ito ang 6 na taon na ang nakalipas. Ang bahay na ito, ako mismo ang nag-ayos para sa kasal natin. Ikaw lang ang nasa puso ko. At ikaw lang palagi. Getengs, ikaw. Hindi ko alam kung bakit ka nagpakasal. Hindi ko rin alam ang pinagdaanan mo nitong 6 na taon. Pero, wala akong kakialam sa mga yan. Hinihiling ko lang na lumingon ka sa akin. Huwag mo akong iwan, pwede ba? By Jianing. Anong karapatan mong isipin na ako, si Guchengs, ay magkaka-interes sa isang babaeng kasal na at may anak na? By Jianing. Masyado mo namang kinapataas ang sarili mo. Geteng. Sinabi ko na sa'yo. Imposible. Ningning.
Kung wala akong pahintulo, ang pagtatapos mo ng mag-isa ay walang saysay. Anong paraan para mapansin ka ng isang babae? Ipakita mo ang mahina mong bahagi. Kapag may sakit ka o nasugatan, doon mas lumalambot ang puso ng babae. Ganoon pala. Anong gagawin mo sa kutsilyo? Hehehe. Gusto kong kumain ng prutas. Gusto ko talagang kumain ng prutas. Hehehe. Ang tamis ng prutas na binalatan ni Bobby. Ito ang binalatan para sa iyong babi mong si Oyaman. Sabi ko nga, may amoy luma dito. Sabi mo pa naman hindi mo ako pansin. Pero lahat ng niluto mo, paborito ko. Margo, handa na po ang pagkain. Alis na po ako. Kain tayo. Hindi na po. Isang babaeng katulad ko, may asawa na at may anak. Paano makakapagkain kasama kayo? Ningning, namiss mo ba tong posisyon na to? Mag-isa ka na lang sa pagmamis. Hoy, eka lang. Ihahatid kita. Ihahatid kita. Gekengze, may sakit ka ba? Nga. Sinusundan ko lang naman ang lunas ko. Anong trip mo? Dito ka nakatira. Opo, Marga. Para hindi namin, ang amoy kahirapan dito. Madumihan ang inyong marangal na katawan. Kaya umuwi na lang kayo agad. Bye, Jianing. Kailangan mo ba talagang ganito kausapin ako? Ganito ba talaga ang usapan natin? Huwag mo akong ganituhin, ha? 6 na taon na ang nakalipas, bigla ka lang nawala. Alam mo ba na hinahanap kita palagi? Ikaw nga, aw. MS Bay. Biglang lumala ang kalagayan ni Lel. Kailangan niya ng operasyon agad. Ano? Pupunta ako diyan ngayon din. Si Lel yan. Ihahatid kita. Nurse, kumusta si Lele? Nasa operasyon na po ang pasyente. Pakihintay na lang po ang balita. Lele, huwag kang mangyarihan masama. Magiging maayos din siya. Doktor, Nasaan ang pamilya ng pasyente? Kailangan ng bata ng dugo ngayon. Type A blood. type A ako, gamitin niyo ang dugo ko. Hindi ka pwede. Hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang direktang kamag-anak. Kunin niyo ang dugo ko. Hindi ka pwede. Bye, Jianing. Anong oras na? Nag-aaway pa rin kayo? Doktor, tara na. Hindi ka pwede. Ikaw ay. Doktor, nakahanap na kaming tamang blood type.
Nandito lang sa ospital ang volunteer na magdodonate. Ang galing. Bakit ayaw niyang gamitin ang dugo ko? Lel, Tapos na ang operasyon. Ngayon ka lang dumating. May mukha ka pa talagang maging ama ng bata. salamat sa pag-aalala, Emargu. Hindi ko talaga maiwan ang trabaho ko kanina. Pero nandito na ako ngayon. Pwede ka nang umalis. Bakit ako alis dahil lang dumating ka? Ningning, bakit hindi mo tinanggap ang dugo ko kanina? Emargu, napakahalagang katawan mo. Paano ka namin kukuhaan dugo? Hindi lang mahalaga ang katawan ko. Malakas din ito at magaling gamitin. Hindi ba alam ni MS Bai? Sayang naman. Hindi na gusto ni Ningning ang ganyang klase ngayon. Bai Jianing, mukhang bumaba ang kaste mo sa loob ng 6 na taon. Anong payat na unggoy ang pinili mo? Ikaw. Ano? Kayong dalawa, tumahimik kayo sa loob ng kwartong pasyente. Mama, Lele, kumusta ang pakiramdam mo? si Papa ba yan? Si Papa yan. Gu Chengze, wala ka bang hiya? Lel, ako ang papa mo. Lel, dalawang papa. Sino ang kipiliin mo? Ako ang piliin mo. Ako ang papa mo. Bibilhan kita ng maraming teddy bear. At Barbie dolls. Ako ang pinakagwapo. Ako ang piliin mo. Pero ako ang pinakagwapo. Barbie doll. Lel, piliin mo ako. Piliin mo ako. Ako yung pinakagwapo. Bibilhan kita ng maraming Barbie doll. Sige na, alis kayo. AME. Lele, patingin ka muna sa nurse, ha? Salamat po sa tulong. Umalis na siya. Umalis agad pagkatapos ng tawag. Ningning. Based sa intuition ko bilang bestie, gusto ka talaga niya. Gusto niya ako? Kung gusto niya ako talaga, hindi sana niya sinabi noon yung, hindi ako pakakasalan kailanman. Baka may misunderstanding lang talaga. Ayos na, alis na ako. Kailangan ko pang mag-overtime sa opisina. Salamat sa tulong mo ngayon. Walang anuman. Nurse, ang bayad sa gamot ni Lele ngayon. Binayaran na ni Emargu. Anong ginagawa mo dito ng gabi? Ah, Huwag kang sumigaw. Baka magising ang mga katulong. Ikaw ang mahihiya. magdamit ka muna. Ikaw ang magdadami sa akin. Bakit ka pumunta dito ng ganitong oras? Gusto mo ba? May 50,000 sa card na to. Ano ba tingin mo sa akin? Kailangan ko pa bang kumuha ng pera sa'yo para lang sa isang halik? Ito ang pambayad sa gamot ni Lele. Binayaran mo kanina. Ibabalik ko sa'yo. Bai Jianing. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kaklaro sa atin? Bai Jianing. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kaklaro sa atin? Nakakainis. Ah, Anong ginagawa mo? Ikaw pala, Yayabay. Hindi ka rin pala nakatira sa bahay ni Kuya Aze. Akala ko pa naman si Kuya Aze.
kung gaano ka kahalaga sa kanya. Kahit ang mga katulong ay pwedeng kumira sa bahay niya. Pero ikaw hindi. Sa tingin ko ikaw, gusto mong pumasok. Pero takot kang hindi ka makapasok. Di ba? Kung may sasabihin ka, sa loob na lang. Baka isipin iba na may magnanakaw sa bahay. Buti naman at marunong kang umintindi. Dahil ako ang fiance ni Kuya Ez. Sino ang nagkapasok sa kanya? Ako. Hindi ba siya ang fiance mo? Ningning, ikaw. Kuya Ez. Sabi ni Papa, magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Siya ang pakakasalan ko. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Baiji Aning, masamang tao ka. Papasukin mo ako. Para lang sa harap ko. Akitin mo si Kuya Aze. Hindi kita hahayaang maging masaya. May sakit ka ba? Yaya bye. May gaganaping dinner party sa bahay ko sa susunod na linggo. Sumama ka na rin. Kulang ako ng waiter. Sweldo, bibigyan kita ng 20,000 sa isang gabi. Siya man, ikaw. Sige. 20,000 down payment, ipadala mo. Baliw ka na ba sa kahirapan? Sa susunod na linggo, kailangan kitang makita. Kung hindi, lagot ka sa akin. Bay Jianing. Hindi mo ba nakikita na iniinsulto ka niya? Bakit ka pupunta? Anong insulto? Ang insultong 20,000 sa isang gabi? Naglakas loob siyang gawin kang waiter. Eh di bayarin naman ako sa bahay mo? Hindi yan paeho. Anong hindi pareho? Nagpalit lang naman amo ah. Bay Jianing. Alam mo naman ang nararamdaman ko. Magising ka nga, kakaalis lang fiancé mo. Good thanks. Wala ka bang hiya? Anong hiya pa ang kailangan ko sa paghabol sa'yo? Sinabi ko na, ikaw lang ang papakasalan ko. Kasal na ako. Illegal ang bigamy. Eddie mag-divorce ka. Anong maganda sa payat na yon? Good thanks. Nasaan ka noong pinakakailangan kita? Anong karapatan mong bumalik sa akin? Ngayon na matagumpay ka na? Sa susunod, isasakripisyo mo rin ba ako para sa interes mo? Anong sakripisyo? Hayaan mo na ngayon na sabihin yan. Ano pa ang saysay? Maglilinis na ako. Anong sakripisyo? Linawin mo ang sinasabi mo. Margu, may international meeting po kayo after 30 minutes. Anong meeting? Ibabawas lahat ng bonus mo ngayong buwan. Margu, huwag po. Baiji Aning, naglakas loob ka talagang kumunta, ha? Tingnan mo, nandito ka na pero ayaw mo pa rin. Kung hindi ka naman pumunta, pinapabayaran mo sa akin ang utang mo. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ninyo mga tao. Ikaw, umalis ka, kailangan kong magtrabaho. Baiji Aning, alam mo ba kung bakit? Kailangan ba talaga kitang imbitahin dito? I-announce ng tatay ko ngayon sa harap ng lahat na magpapakasal kami ni Gu Chengze sa susunod na buwan. Ang mga katulad mong mga nasa ibaba, dapat talagang makita ng maayos na ikaw at kami ay nasa magkaibang mundo. Tulad ng inaakala ko, ang mga lalaki puro salita lang. Sinasabing ikaw ang pinakamamahal, pero sa huli para sa pera, kaya niyang pakasalan ng iba. Anong panahon na ba to? Bakit may mataas at mababang uri pa rin? Ano ba? Baka nakalimutan ka noong nagka-equality na ang lahat? Ikaw. Kapag natalo sa usapan, gusto agad manakit? Ito ba ang magandang asal mga upper class nyo? Kailangan ko nang magtrabaho. Ang balance, huwag mong kalimutang i-transfer sa akin. Baiji Aning, puro ka lang paloloko sa trabaho. Tingnan mo kung paano ka iyak mamaya. Baiji Aning, ipapakita ko sa iyo ang parusa sa pagtutol sa akin. Akibigyan akong isang basong champag.
By Jianing, sa mga taong ito na nasa abroad ka, totoo bang hirap na hirap ka? Bakit ka nagkukulang sa pera hanggang sa paggawa mo rito bilang waitress? Wala yan kinalaman sa kung ako ay o kayo hindi. Wala kaming anumang relasyon. May nagbibigay sa akin ng 20,000 sa isang gabi. Hindi naman siguro. Napipiliin ko ang dignidad kaysa pera, di ba? Hindi. Kailangan mo ng pera. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Lahat ng sa akin ay sa iyo, lalo na ang ilang libong piso na yan. Gatchengs. 6 na taon na ang nakalipas. Wala na tayong anumang relasyon. Hindi ko kailangan ang iyong awa at limos. Sag. Kung ganoon, by Jianing, ngayon, umalis ka ng mas maaga, ng 1 oras at 13 minuto, mula sa bahay ko. Ayon sa patakaran, ang pag-alis ng mas maaga ng 1 oras, ay itinuturing na kalahating araw na absent. Ang sahod mo sa isang araw ay parang 4,958 yuan. Kaya, ngayon, bibigyan kita ng diskwento. Ngayon, ibabawas ko lang ang 2,200 sa sahod mo. Wala ka namang tutol, di ba? Noong nag-overtime ako sa bahay mo, para ipagluto ka, bakit wala akong overtime pay? Kusa kang nag-overtime. Hindi kita pinili. Kapitalistang walang puso. Maaga o huli, isabit kita sa posteng ilaw. Dati, ang walang muwang na dalaga, ngayon ay nagtatrabaho kung saan-saan, para lang makalikom ng pera para sa pagpapagamot ng anak niya. Ningning. Anong nangyari sa'yo nitong nakaraang 6 na taon? Sino ang nagnakaw ng diamond bracelet ko? MS Lee, huwag po muna kayong mag-alala. Isipin niyo po kung mayroon kayong nakasalamuhan ng malapitan kanina. Wala naman. Akatawag ko lang. Sa waiter. Para kumuha ang inumin. Ikaw ba? Ikaw ba ang nagnakaw ng diamond bracelet ko? MS Bay, paano mo nagawa yan? Alam kong wala kang pera, pero hindi ka dapat magnanakaw. Ang diamond bracelet ni MS Lee ay nakuha niya sa auction. Nagkakahalaga ng 800,000. 800,000? Ang mahal-mahal ng bracelet tapos ninakaw pa? Mukhang makukulong yan habang buhay. Nagnakaw ba o hindi? Kapapa na lang natin para malaman. Mukhang pinlano nila to. Kung hindi ako nagkakamali, nasa akin ang bracelet na yan. Bakit ka umatras? Guilty ka ba? MS Bay, hindi ko naman akusahan ang inosente. Paki-search siya. Kung hindi ko rin magagawang ipaliwanag kay MS Lee. Tama. Gusto kong magpa-search. Hindi ako nagnakaw. Bitawan mo ako. By Jianing. Naawa ako sa'yo dahil wala kang pera. Kaya pinayagan kitang maging waitress. Hindi ko inakala na gagantihan mo ako ng masama. Magnanakaw ka ng gamit ng bisita para sirain ang reputasyon ng pamilya at siya. Search! Bitawan mo ako. Huwag kang gumalaw. Bitawan mo ako. Bakit wala? Ito ba ang hinahanap mo? Hindi mo pa rin siya bibitawan. Bakit nasa kanya ang bracelet? Ayos ka lang ba? Kuya Aze, bakit nasa'yo ang bracelet? Nahulog sa entrance. Nakita ko agad pagpasok ko. Bakit? Kung hindi, saan mo sa tingin mo dapat ito? Ingatan mo ang gamit mo. Salamat, Emargo. Mag-sorry ka. Kuya AZ, Ang paghahalughog ay labag sa batas. Kung hindi ka magsusorry, magsumbong ka sa pulis. sorry. Hindi ko tinatanggap. Ikaw, Hindi lahat ng bagay
ay malulutas sa isang sorry lang. Kung ganoon, mura lang ang magkamali. Hindi ako santa. Pinahirapan mo ako, at ininsulto mo pa ako. Bakit kita patatawarin? Bay Jianing, talagang hindi ka marunong kumanaw ng utang na loob. Siyaman, huling babala ko na ito sa'yo. Huwag mong galawin si Bai Jianing. Kung hindi, tuluyan ng matatapos ang kooperasyon ng ating mga pamilya. Kuya AZ, ako ang dapa na maging fiancé mo. Ano itong ingay na ito? Papa, Nandito rin si AZ. Mga ginoo, dahil nandito tayong lahat. Ngayon, may aanunsyo ako. Ako, si Manman, at si AZ ay ikakasal sa susunod na buwan. Wow, congratulations. Congratulations. Saan ka pupunta? Hindi ko na kayo guguluhin. Kayong bagong kasal. Marcia, ang kasunduan sa kasal na ito ay sinabi lang ng mga matatanda habang lasing. Hindi ito balido. Kung gayon ngayon sa harap ng lahat, lililinawin ko ang lahat. Si Xiaman ay hindi kailanman naging aking fiancé. Ang taong pakakasalan ko mula simula hanggang ngayon ay si Bai Jianing lang. ano? Kaya pala si MS Kaya ay hindi pala engaged kay MR Gu. Kung gayon, lahat ay kagustuhan lang ni MS Kuya. Marcia, ang Gu at Xia families ay mananatili pa rin sa isang business partnership. Ngunit hanggang doon lang. Kung may sinuman ang umasa sa wala, huwag niyo akong sisihin kung hindi ko na kayo pagbibigyan. Gekengze, anong ginagawa mo? Ningning, nilinaw ko na sa harap ng lahat na wala akong relasyon kay Xiaman. Ningning. Araw-araw kitang hinahanap nitong mga nakaraang taon. Araw-araw kitang iniisip. Bumalik ka na, please. Anim na taon na ang nakalipas. Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi na imposibleng pakasalan mo ako? At lalong imposibleng magkaanak tayo? Ano? Lasing na lasing tayo. Hindi ba tayo magkaibigan? Ngayong gabi sa banquet, ano ang sinabi sa akin ni Marcia? Gusto niyang magkaanak kayo ni Xiaman ng dalawa sa loob ng 3 taon. Ano ba ang iniisip nyo? Magkaanak sa kanya? Sino ba siya para maging ganoon? Hindi ko siya papakasalan. Kung gayon, sino ang gusto mong pakasalan? Sino ang hindi nakakaalam na si Kuya Gu ang pinakaseryoso sa pag-ibig? Siguradong si Bai Jianing lang ang papakasalan niya. Hindi ganoon. Ang tinutukoy ko ay si Xiaman. Ang pamilya at siya noon, ginamit ang business marriage para pilitin akong pakasalan siya. Ningning, alam mo, paano ko magagawa sa iyo yon? Hindi ko talaga inakala na, dahil sa salitang yon ay iniwan mo ako. Pero pwede mo ba, akong bigyan ng pagkakataon, para mabawi ko ang 6 na taon na nawala? At si Lel. Alagaan ko rin siya, na parang sarili kong anak. May gana ka pang banggitin sa akin ang tungkol sa anak. Gekengze, tulungan mo ako. Hello, Ang tinatawagan niyo po ay patay. karapat dapat ka bang magkaanak sa akin?
Kahit na ang mga salitang iyon ay isang pagkakamali. Pero sa loob ng maraming taon. Hinanap mo ba ako? Gateng, noong panahong pinakakailangan kita. Nasaan ka? Pero tinawagan kita ng napakaraming beses, pero hindi mo rin sinagot. Gateng. May nasabi ka bang totoo? Ako, Teo. Hindi na tayo pwede. Ay nako, bakit ang careless mo? Anong nangyari sa inyo? Ilang araw na siyang hindi pumupunta sa ospital. Dumating ba si Tito Ga? Si Tito Lin mo yan. Lele, gusto mo bang ilabas ka ni Mama at ni Tito Lin para maglakad-lakad? Anong report yan? Kailangan ko pa talagang personal na kunin. By Jianing. Nagpakasal na pala siya at nagkaanak sa iba. Ikaw na walang hiya ka. May anak na. Nilalandi pa rin si Kuya Ez. Pinahiya niya ako sa harap ng lahat. By Jianing. Hindi kita palalampasin. ano ang ginagawa niya ngayon? Ayon sa CCT, umalis si MS Bai sa bahay. Kalahating oras na ang nakalipas. Umalis na siya sa trabaho. Umuwi si MS Bai ng eksaktong alas 5. Hindi siya umalis ng maaga. Dati, hindi ba siya nagtatagal para ipaghanda ako ng hapunan at umalis lang pag-uwi ko? Ikaw naman kasi, Emargu, pinagsasamantalahan mo siya at hindi ka pa nagbabayad ng overtime. Anong sabi mo? Wala po, Emargu. Kung gusto niyo pong hanapin si MS Bai, pwede naman po. Sino ang nagsabing gusto ko siyang hanapin? Emargu, uwi na po ba tayo? Sa ospital. Lalaking hindi marunong umamin sa nararamdaman. Gateng, noong panahong pinakanangangailangan ako, nasaan ka? Teo, imposible na. Ano kaya ang ibig sabihin ng sinabi niya? Ang batang ito, kakababalaw, nakatulog na naman. Ningning, narinig ko lang kanina na sinabi mo, na ang sinabi mo noon ay isang hindi pagkakaunawaan. Pero possible ba? Kahit na isang hindi pagkakaunawaan. Ang sakit na idinulot noon, ay totoo na? Para itong tubig na natapon. Hindi na maibabalik. Ay nako, ang tigas talaga ng ulo mo. Siya pa rin ang tatay ni Lel. Hindi mo naman siguro pipigilan si Lel, na makilala ang tatay niya, di ba? Pag-usapan na lang natin yan mamaya. MS Bay. Lumabas na ang resulta ng check-up ni Lele. Lumabas na. May isang indicator.
na may malubhang problema. Kailangan ninyong pumunta agad sa opisina ng doktor. Sige. Pupunta na ako. Tatay ng bata, magbayad ka muna. Ako na ang bahala kay Lele. Ako na ang magtutulak sa kanya pabalik sa kwarto. Lin Yao, pwede mo ba akong tulungan magbayad muna? Babayaran ko rin sa'yo mamaya, ha? Bilisan mo. Ang pera, pag-usapan na lang natin mamaya. Salamat sa pag-alaga kay Lele. Bay Jianing, tingnan natin kung paano ka pa magmamalaki ngayon. Nasaan po ang bata sa loob? Kinuha lang po siya ng nanay niya. At dinala pa baba. Siguro hindi pa naman nakakalayo. Salamat to. Doctor, may problema po ba sa report ni Lele? Wala namang problema. Kakasabi ko lang sana, si Lel ay gumagaling na dahil sa paggamot. Walang problema. Nga, Naku, Sabi ng doktor doon, hindi naman daw pinabayaran. nasaan sa Lele? Hindi tama. May problema sa nurse na yon. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako sa kwarto para hanapin siya. Ikaw, doon ka maghanap. Sig. Lele. Lele, nasaan ka? Lel, Mama, Lele, nasaan ka? Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang nanay mo. Lele. Pakiusap, padaan to. Pakiusap padaan po. Lele, pakiusap padaan po. Padaan. pakiusap padaan. Pakiusap padaan po. Umalis kayo. Guteng. Mama, Mama. Lele. Huwag kang matakot, nandito si Mama. Lel, ayos na. Ayos na. Jianing, Lel. Ayos lang ba kayo? Assistant Lee, agad mong alamin. Sino ang may lakas ng loob na gumawa nito? Sage po. Walang malubhang pinsala ang bata. Bagaman medyo natako. Dahil sa patuloy na paggamot kamakailan, hindi na siya inatake muli. Ang galing. Salamat po, Doktor. Walang anuman. Ngayon, maraming salamat talaga sa'yo. Nandyan si Linyang. Maggahinga ka na. Nga, Ningning. Sige na, magpahinga ka na. Ako na ang bahala kay Lel dito. Sige. Tara na. Bakit kami? Ningning. Patawad, nahuli ako. Ningning. Pasensya na, nahuli ako. Alam mo ba, sobrang natakot ako kanina. Halos akala ko kanina, hindi na kita makikita pa. Ningning. Mula ngayon, anuman ang mangyari, hindi na kita bibitawan pa. Kung gusto mo akong saktan o murahin, kahit ano pa, ayos lang. Ipapakita ko sa gawa na, seryoso ako sa iyo. Tita Line. Kailan po ba makakalabas si Lele sa ospital? Tito Lin. Bakit mo siya tinatawag na Tito Lin?
Tito Lin. Bakit mo siya tinatawag na Tito Lin? Hindi kaya si Lel ay? Mali ang dinig mo. Sige na, umuwi ka na. Lel, sabihin mo kay Tio, hindi siya ang tatay mo, di ba? Hindi ko po tata si Tito Lin. Ningning. Hindi kayo kasal, di ba? Ayan na, magkakabalikan na naman sila. Kung hindi niya anak si Lel. Hindi kaya si Lel ay? Hindi. Pero si Lel ay 5.5 years old. Kung susumahin, hindi ka pa umalis sa akin noong nabuntis ka. Hindi pa rin yan patunay na siya ang sayo. Assistant Lee. Po. Anong gusto mong gawin? Ipapad na test yan. Gusto kong malaman ang resulta sa loob ng kalahating oras. Ipapad na test yan. Gusto kong malaman ang resulta sa loob ng kalahating oras. Oo. Hindi. Ningning, kinakabahan ka ba? Emie. Alagang anak ko si Lel. Bakit ka tumatawa? Ikaw ang kinakabahan. Hindi ako kinabahan kailanman. Hindi ba't palagi akong walang hiya na humahabol sa'yo? Mama, ito ba yung casting wife crematorium? Sa labas tayo mag-usap. Baby, pwede mo ba akong sabihan kapag huminto ka? Geteng. Ngayon niligtas mo ako. May utang ako sa'yo. Hindi mo kailangang maging ganoon kapormal sa akin. Bye, Jianing. Margaret. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ayoko nang makipag-ugnayan sa'yo. Kapag nakuha ko na ang sahod ko, at nabayaran na kita, dadalhin ko si Lele sa ibang bansa. Bye, Jianing. Bakit mo ba ako laging tinutulak palayo? Noon, binigyan kita. MR Gu. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Sa kabila ng lahat, gusto mo pa rin akong lokohin. Si Lel ang tunay kong ana, di ba? Pero hinding-hindi ko hahayaang magkakilala kayo. Geteng. Pagkatapos ng 10 buwan, alis kami ni Lele. Hindi na tayo magkikita pa. Bye, Jianing. Ano ba ang nagawa kong mali? Bakit mo ba ako ginaganito? Hinahanap kita palagi. 6 na taon na kitang hinahanap. Pero lahat ng impormasyon mo, dito sa bansa ay nabura. Para kang naglaho na parang bula. Para kang naglaho na parang bula. Sa mundo ko, nawala ka ng 6 na taon. Ilang tawag ang ginawa ko sa iyo araw-araw. Ilang mensahe ang ipinadala ko sa iyo, pero wala kang ni isang sagot. Ang bahay na pagkapakasalan natin, inayos ko na 6 na taon na ang nakakaraan. Balak ko sanang sorpresahin ka. Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko noon? Anong tawag? Noon. Nung nagdugo ako ng malakas, at muntik nang mamatay sa operating table. Ilang beses kitang tinawagan. Pero wala kang sinagot ni isa. Sa huli, nawalan akong malay sa tabing kalsada. At isang estranghero ang nagdala sa akin sa ospital. Muntik na akong mawalan ng buhay. Muntik na akong mawalan ng buhay. Geteng. Mula nung araw na yon, lubusan na akong nawalan ng pag-asa sa'yo. Paano ako magiging karapat-dapat na magkaanak sa'yo? Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Impossible. Paano ko nasabi yan sa'yo? At araw-araw kitang tinatawagan, pero wala akong natatanggap na balita mula sa'yo.
Maghiwalay na lang tayo. Ang telepono. Dali. Hanapin mo ang telepono ko 6 na taon na ang nakalipas. Opo, Emargo. Ning. Sabi mo muntik ka nang mamatay sa operating table. At ilang beses mo akong tinawagan. Bakit? Bakit wala akong alam? Emargo. Nahanap na ang telepono ni Emargo. Mukhang gumagana pa ang baterya. Tawagin mo ang director ng technical department. Dalhin niya ang pinakamahusay na data recovery equipment. At tumunta siya sa harap ko sa loob ng 5 minuto. Asaka. At kunin ang lahat ng data ng operator sa likod ng 6 na taon na record ng komunikasyon. Gusto ko ang kinaka-original at kumpleto. Opo, Emargo. Ning. Malapit ko nang malaman ang totoo. Hintayin mo pa ako. Halika, uminom tayo. Halika. Ace, huwag mo nang saktan ang sarili mo. Siguradong nagpalit ng numero si Bai Jianing para iwasan ka. Marami pang isda sa dagat. Umalis ka. Hindi niya gagawin yon. May nangyari sa kanya. Bakit mo sinisisi ang telepono? Basag na. Nahanap na, Emargo. Na-recover ang ilang naburang text message. At mayroon ding kakaibang third party. Record ng call interception software. Alamin. Sino ang nag-install ng software? At ikaw? Alamin kung sino ang humawak ng telepono ko 6 na taon na ang nakakaraan. Simulan mo sa bar na pag-aari ko. Nahanap na, Emargo. Isang taong nagngangalang siya. Ang nag-install nito ng malayuan. Emargo. Hindi kayang isave ng CCT ang 6 na taon. Pero ang kaklase mo, aksidenteng na-record ito. Lumabas na kayong lahat. Emargo, nakuha na ang CCT footage ng ospital. Siyaman. Emargo, ano na po ang gagawin natin ngayon? Magsumbong sa pulis. Para sa tangkang paggatay, paglabag sa privacy, at commercial espionage. Ipaalam sa legal department ng kumpanya. Tapusin ang lahat ng kooperasyon sa SIA Corporation. I-freeze ang lahat ng transaksyon ng kanilang pondo. Oo. Matagal na kitang hinahana. 6 na taon na kitang hinahana. Pero lahat ng impormasyon mo dito sa bansa ay nabura. Para kang naglaho na parang bula. Sa mundo ko, nawala ka ng 6 na taon. Ilang tawag ang ginawa ko sa iyo araw-araw. Ilang mensahe ang ipinadala ko sa iyo, pero wala akong natanggap na sagot. Tawag? Hayaan na. Siguro nag-isip lang akong kung ano-ano. Anong iniisip mo? Anong ginagawa mo?
Tutulungan kita. Tutulungan kita. Ang cellphone mo ay may Trojan Horse program. Hindi mo alam yan sa lahat ng oras. Ibig mong sabihin? Hindi ako ang nagsasabi. Hindi mo alam sa loob ng maraming taon. Hay, Ngayon na na-break na, kunin mo at tingnan. Huwag kang magmadali. 6 na taon na yung cellphone mo. Ngayon lang binuksan ang mga na-block na mensahe. Kaya siguradong maglalagyan. Libo-libong text at missed calls. By Jianing. Dati ka pa palang scammer. Tito Lin, anong basa sa salitang yan? Tito Lin, anong basa sa salitang yan? Mabuting bata, huwag nating gayahin. Beb, Lel, essay, huwag nating pakinggan. hindi ako makatulog nang hindi ka kayakap sa gabi. Kung hindi ka pababalik, magiging malikabok na ang wedding house. May sipon ako. Ningning, naubos na ang gamot na binili mo para sa akin. Bakit? Anong baby? Hindi ba ako ang baby ni Mama? Ay, Lin Yao. Eh, Bakit may isa pang lalaki na tinatawag siyang baby? Anak din ba siya ni Mama? Ay, Ningning, sabi mo gusto mong kumain ng mansanas na binalatan ko. Natuto na ako. Pwede ka na bang bumali? Baby, nasaan ka ba talaga? Lin Yao, pakibantayan si Lele para sa akin. Alis na ako. sige, umalis ka na. Eh, Tito Lin. Saan pupunta si Mama? syempre, hahanapin niya ang papa mo. Gerteng. Ipaliwanag mo sa akin. Hindi ikaw ang nagpadalang mensaheng iyon, di ba? Gerteng. Nasaan si Gertengse? Wala pa po si Emargo. Bakit ka? Lumabas si Ningning para hanapin ka. Gerteng. By Jianing. Gertengse, nasaan ka? By Jianing. By Jianing. By Jianing. May gumalaw sa cellphone ko. Kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Si Xiaman ang nagbadala ng text na yon. Hindi ko kailanman ipinadala ang text na yon. Gerteng. Patawad. Patawad, kasalanan ko. Hindi ko inimbestigahan ng maayos. Pinahiyapan kita ng husto. Bitawan niyo ako. Anong karapatan niyo para arestuhin ako? Sadyang paggatay, pagharang sa tawag ng tulong, paninira at paggawa ng kaso, paglabag sa privacy, pang-commercial na espiya. Ang bawat isa sa mga ito, sapat na para makulong ka, habang buhay. Ikaw na babae. Bakit ikaw ang nakakuha? Ang pagmamahal ni Kuya Az. Ikaw na basura na pinaglalaruan lang. Nawala ka ng 6 na taon. Bakit pagbalik mo? Ikaw na naman ang nasa mata ni Kuya Az. Kahit na ganoon, bakit mo kailangang saktan ng isang bata? Kuya Az, alam mo ba na may anak na siya sa iba? Ang ganitong klase ng babae. Bakit mo pa rin? Si Lel ay anak namin. Si Lel ay anak namin. Anak mo siya. Impossible. Hindi ito possible. Hindi ito possible. Man. Papa, iligtas mo ako.
Pinatay mo ang pamilya at siya. Emargu. Nagkamali ang anak ko dahil sa pagiging bata, pero wala akong kinalaman doon. Pinuputol ko na ang relasyon namin bilang mag-ama. At ipinapangako ko sa proyekto ng resort. Handa akong magbigay ng 3% pa. Tatay, para sa kumpanya, itatakwil mo na ba ang sarili mong anak? Walang anak na tulad mo. Sa pamilya at siya na may masamang puso. Ikaw ang nagsabi noon. Na gusto ka ni Emargu at handa siyang makipag-engage sa'yo. Sino ang mag-akala na gagamitin mo ang ganyang kasuklam-suklam na paraan? Ang reputasyon ko. Sinira mo ang reputasyon ko. Ang mga ginawa mo. Ipaliwanag mo sa mga pulis at sa batas. Alagang matalino si Emarcia. Kung gayon ang ating kooperasyon. Maghanap na lang tayo ng iba. Dalhin siya. Gu Chengs. Mahal na mahal kita. Mula nang makita kita sa kolehiyo. Nagustuhan na kita. Ano ang meron kay Bai Jianing? Ang mahal mo ay obsesyon. Ang mahal niya ay ako. Iyan ang pagkakaiba. Bumalik na tayo sa ospital. Ningning. Miss na miss kita. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang may manakit. Sa'yo at kay Lel kahit kaunti. May utang ako sa inyo. Gagawin ko ang lahat sa buong buhay ko para makabawi. Kaya, huwag mo na akong itulak palayo. Sige na. Sige. Tingnan natin ang iyong pagganap. Ano man ang sabihin mo, gagawin ko. Ngayon, lahat ng ari-arian sa pangalan ko, ililipat ko sa iyo. Sino ang may gustong pera mo? Pumunta muna tayo sa ospital. Sa ospital. Ha, Kumusta? Mama, Tito Ga. Magnanakaw ba kayo kagabi? Ang laki ng eyebags nyo Ay nako, hindi na ako magpapanggap na peking asawa. Hindi na ako magpapangga. Simula ngayon, Siningning, ipagkakatiwala ko na sa'yo. Huwag na sana magkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan. Kung hindi, dadalhin ko Siningning. At ang anak mo, atakbo ulit kami. Huwag kang mag-alala. MS Bay. Bukas, si Lel, pagkatapos ng check-up, pwede na siyang lumabas ng ospital. Doctor, hindi na kailangan ni Lele ng karagdagang gamutan? Naman. Hindi ba sinabi sa iyo ni Emargu? Dinala niya ang buong team ng ospital, pabalik, para lang kay Lele, para gamutin siya. Gateng. Mama, pupunta ba tayo? Sa bahay ni Tito Ga? Sino ang gustong tumira kasama siya? Ningning. Ang ganda na nga ng pagkakataon. Bakit ayaw mo pa? Nga, Ang ganda na nga ng pagkakataon. Ningning, iniisip ko lang na iuwi si Lel, para mas madali alagaan. Kung hindi, gaano ka kapagod araw-araw sa ospital? Lel, may malaking swimming pool at malaking hardin sa bahay ko. May star room. At isang buong kwarto ng mga laruang teddy bear at Barbie dolls. Hindi ba't mas gaganda ang kakiramdam ng bata at mas mabilis gagaling? Mama, gusto kong pumunta sa bahay ni Tito Go. Sige. Susundin ko ang gusto mo. Pero, pansamantala lang tayo doon, ha? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sige. Pansamantala. Yes. Unang hakbang, tagumpay. Magandang araw po, Madam at Miss. Wow, ang ganda naman dito. Madam. Hindi ako yan. Matagal ka na nilang. Itinuturing na MRSGU. Wala akong sinabi.
Mama, pasok na tayo. Tara. Ang kwarto ni Miss Lel ay nasa ikalawang palapag. Sumunod po kayo sa akin. Wow! Kwarto ba to ni Lel? Lel. Asok ka na. Mama, ma'am. mas malaki pa tong kwarto kaysa sa buong bahay natin. Daddy, Lel, gusto mo ba? gusto ko po. Salamat po, Tito Go. Mabuti kung gusto mo. Salamat. Sa totoo lang, pwede naman akong makasama ka. Talaga. Pero, May isang kondisyon ako. Ano yon? Kung mapapaniwala mo si Lele, natanggapin ka ng buo, magkakabalikan tayo. Walang problema. Lel. Tingnan mo, isang buwan na tayong magkasama. Ano sa tingin mo si Tito Gu? mabait siya. Kung gayon, gusto mo bang maging tatay mo ako? Yummy eh. Sino ba ang nanakit sa puso ni Mama noon? Ma'am. Kung lulutuan mo akong sweet and sour pork ribs, papayag akong maging tatay kita. Sweet and sour pork ribs. Hindi maganda ang pakiramdam ni Emargo ngayon. Pakiramdam ko, may malaking pagbabago. Baka tungkol sa proyekto sa South City? May itatanong ako sa inyo. Kailangan bang i-blanch ang sweet and sour pork ribs? Siguro. Alam kong kailangan i-blanch. Heto na ang pagkain. Nag-ihaw kang uling. Mama, ito ang sweet and sour pork ribs. Si Lel lang ang nakakaintindi sa akin. Ma'am. Lel, tikman mo ang luto ko. Nagbiro lang ako. Mukhang, para maging tatay ko si Tito Go, kailangan kong kainin itong sweet and sour pork ribs. Huwag mong kainin. Alam mo bang ang sunog na pagkain ay nakakasama sa kalusugan? Gusto mo pa ring ipakain sa kanya? Gusto mo siyang lasunin? Tito Go, pumayag na ako. Talaga, Lel, alam ko na. Ma'am. Maikling kwento. Hindi na itutuloy ng kliyente. Huwag kang mag-alala. Kalmahin mo muna ang sarili mo. Paparating na ako. Pupunta ako sa opisina. Babalik ako agad. Sa'yo. Lele, ano yung sinabi mong pumayag ka? Kay Tito Go kanina? Sikreto. Ikaw talagang bata ka. Mama, gusto mo ba si Tito Go? Bakit mo naman biglang naitanong yan? Mama, napansin ko. Gustong-gusto ni Tito Go si Mama.
Kung gusto mo rin si Tito Ga, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Bata ka pa lang. Nakikialam ka na sa usapan matatanda. Bobo si Mama. Akyat na ako para mag-drawing. Dahan-dahan lang ha. Ano ma'am? Lele, inihanda na ni Mama ang paliguan mo. Mama, nahihilo ako. Nahihilo? Aray, bakit ang init mo? Siguro nilami ka sa hardin. Kukunin ni Mama ang gamot mo sa baba. Ah. Takpan mo. Ningning, anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Nilalagnat sa Lele. Naghahanap akong gamot sa lagnat. Parang walang gamot sa lagnat sa bahay. Nasaan ang family doctor? 1 linggo na silang walang pahinga. Pinauwi ko na sila ng maaga ngayon. Lalabas ako para bumili ng gamot. Hello, ang tinatawagan mo ay naka-off. Ningning, bakit ka lumabas? Tingnan mo, nabasa ka. Ayos lang ako. Hindi ako nabasa. Nasaan ang tuwalya? Huwag na, huwag na. Bilisan mo, ipaggimpla mo si Lel ng gamot. Sige. Maligo ka na agad. Baka sipinin ka. Ma'am. Akala ko nasa itaas ka, kaya hindi ko pa nasuot ng maayos ang damit ko. Pupunta na ako ngayon. Halika rito. Umupo ka. Ningning. Dati, ganyan ka palagi. Maggatuyo ng buhok ko. Ay nako, huwag kang magulo. Say. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ez. Hindi mo kailangang maging maingat. Mas gusto ko pa rin ang dating ikaw. Mama, anong ginagawa mo? Lele, bakit ka gising? Tito Ga, bakit ang pulang tenga mo? Lel, Tawagin mo siyang papa. Yehey! May papa na rin si Lel. Lel, behave. Bumalik ka na sa pagtulog, para gumaling ka agad. Sa sipon mo, okay?
Gusto kong makatulog kasama sina Papa at Mama. Lele, Seg. Sasabayan ka ni Papa at Mama matulog. Tara. Lele. Sa wakas, mabibigyan ka na ni Mama. Ang isang buong pamilya. Mahal kita. Ang ganda ng buhay. Ngayon, Ang cute mo matulog. Alam mo ba, hindi ko alam kung sino kagabi. Ang ayaw akong pakawalan. Ayaw akong paalisin kahit saan. Ningning. Magkakasal na tayo bukas. Sa'yo. Teka. Ningning. Hindi ko pa pala na itatanong sa'yo. Kung ano ang nangyari nitong nakaraang 6 na taon. At bakit ka nagtatrabaho sa car wash? 6 na taon na ang nakalipas. Ang tatay ko, para sa pag-unlad ng negosyo, niloko niya ang nanay ko para sa isang investor. Pagkatapos maghiwalay ang nanay ko sa kanya, sumama ako sa nanay ko. Pero na-ospital siya dahil sa sobrang kalungkutan. Mahina na talaga ang katawan niya. Kaya nang mangyari yon. Kasalanan ko. Hindi kita agad nahanap. Tapos na ang lahat. Ningning. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibitawan. Sa nakaraang 6 na taon, pinahiyapan ko kayo ni Lel. Huwag kang magsalita ang ganyan. Ngayon na nagkabalikan tayo, ito na ang pinakamagandang plano. Tara na. Bye Jianing. Hindi ko papayagan na magkakasal ka sa kanya. Sino yang magandang yan? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang makialam dito? Ako ang tatay niya. Ano? Ikaw ang katay niya. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ang nanay mo. Ano na ang natutunan mo? Paano ka makipag-usap sa matatanda? Ako ang tatay mo. Siyempre, ihahatid kita pauwi. Uwi? Noong iniwan mo kami ni nanay, mula noon, wala nang pamilya. Ngayon naman, ano yung pagpapanggap mo? Bye Jianing. Matagal na tayong, walang relasyon bilang mag-ama. MR Bay, pakiusap, umalis ka na. Ang relasyon namin bilang mag-ama. Sabi mo wala, wala ba talaga? Hindi ko hahayaang ikaw, at itong lalaking ito na, hindi ko alam kung saan nanggaling. Sumama ka sa akin. Hindi mo ako kilala. Tulad mo, isang mahiyap na lalaki na walang kakayahan. Marami niyan sa labas. Bakit ko naman kailangang kilalanin ka? Sige na. Ganito na lang. Bibigyan kita ng 1,000,000 yuan. Iwanan mo ang anak ko. Bibigyan kita ng 1,000,000 yuan. Iwanan mo ang anak mo. Bata. Akala mo ba na dito, sa pagkapalabas mo ng galing sa salita, ay maluloko mo ako? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mayroon ng magandang kapareha ang anak ko. Siya ay isang senior executive ng Gu Corporation, si MR Zhang. Ang taunang sahod niya ay 5,000,000 yuan. Kung magkakasal si Jianing sa kanya, magiging konektado tayo sa pamilya Gu. Senior executive ng Gu Corporation. Kaya pala bigla mo akong naalala bilang anak mo. Kaya pala, gusto mo lang akong gamitin para sa iyong karera. Bye Jango. Hindi ka talaga makausap. Huwag ka na magdaldal. Dalhin niyo siya. Bitawan niyo siya.
Emargo, maligayang kasal. Emargo, ano pong nangyari sa inyo? Ihanda agad ang 10 sasakyan at 50 bodyguard. Saan po tayo pupunta? Sasunduin ko ang asawa ko pauwi. At isa pa, yung executive sa Gu Corporation na si Zhang. Anggalin siya sa trabaho. Namamanhid na ang mga kamay ko. Sabihin mo sa kanila na bitawan ako. Amy, akala mo ba tanga ako? Kung pakawalan kita, para makatakas ka, Bay Jango, talagang tanga ka. ikaw. Kahit hindi kita tinatanggap. Pero hindi ako magpapalampas sa pera. Papakasal ako. At siguradong sa mayaman. Yung Mars Hang na sinasabi mo. Kailan siya darating? Ganun ba talaga ang iniisip mo? Siyempre. Kung sobrang mahal mo ang pera, hindi rin magiging iba ang anak mo. Bakit hindi Ako mo na palayain? Magpapalit ako ng bagong damit. Para salubungin siya. Hindi ba mas maganda yon? May punto ka. Halika, ihatid nyo ang binibini sa kanyang silid. Opo, Bitawan niya ako. Ang matandang yan. Sige na nga. Matutulog muna ako. Sobrang antok na ako. Kayo, bantayan nyo ng maigi ang pinto. Opo. Nakatakas ba ang binibini? Senyor, hindi po. Kanina po ay narinig namin. Ang hilik mula sa loob ng silid. Ang binibini po ay tila natutulog. Hindi lang hindi tumakas, natutulog pa. Anong pakulo na naman ang ginagawa niya? Kailan darating si MR Zhang? Inaasahang darating siya sa loob ng kalahating oras. May mali. Gigisingin ko siya. Binibini, oras na para gumising. Ano ba yan? Ginulat mo ako. Bai Jianing. Wala akong pakialam sa'yo. Anong pakulo na naman yan ngayon? Ang kasal na ito, kailangan mo. Ano? Dumating na si Mars Hang. Bababa na po ako agad. Bai Jianing. Anong nangyari sa mukha mo? Ay nako, nagka-allergy ang mukha ko. Ikaw, sinasadya mo ba yan? Ikaw. Bakit mo tinutulak? Ay naku, Bay Jango. Sa loob ng maraming taon, hindi mo ba alam na allergic ako sa pollen? At dito pa, naglagay ka pang napakalaking bungkos. Ang lirio. Ay nako. Ayoko nang mabuhay. Ayoko nang mabuhay. Sir, nasa ibaba na si MR Zhang. Ano na ang gagawin natin? Ikaw na walang kwenta. Walang kwenta. Hindi. Kailangan kong pakasalan si Mars Hang ngayon. Sa ganyan mong itsura, paano ka haharap sa tao? Wala akong pakialam. Kailangan ko siyang makapagpakasal kay Mars Hang. May nahanap akong magandang paraan. MR Zhang. Ito po ang anak kong si Bai Jianing. Maganda naman. Ang ganda. Ay nako, si Mars Hang pala ito. Ikinagagalak kong makilala po kayo. Mars Hang, umupo po kayo. Sige na, umupo na po. MR Zhang. Bagong galing lang po ng Henan ang anak ko. May mga habits pa siya na hindi pa niya na-adjust. Mars Hang, narinig ko po, nagtatrabaho ka po sa Gu Corporation. 5 milyon ang taonang sahod mo. Kung magpakasal tayo, pwede mo ba akong bigyan ng 2.5 milyon? Ay, Bai Jianing. Bakit sa simula pa lang? Era na naman ang pinag-uusapan. Nakakahiya naman. Hey, biro lang naman. Pero po, Mars Hang,
May anak po ako. 5 taon at kalahati na. Sa akin ang apelido niya. Hindi ko po alam kung handa kang ituring siyang parang sarili mong anak? Ano? Mayroon ka pang. Siya, Ano? Mayroon ka pang 5 taon at kalahating gulang na anak. Wala po kalaga. Ay, MR Zhang, nagbibiro lang po siya. may anak po talaga ako. Maniniwala ka o hindi? Bai Jiangwo, nagloloko ka ba sa akin? Kung ayaw mong ipakasal ang anak mo, sabihin mo lang sa akin ng diretso. Ang partnership sa Gu Corporation, kalimutan mo na rin. MR Zhang, wala po. Ay, MR Zhao, huwag kang umalis. Multo. Anong ginagawa niyo sa asawa ko? Bakit siya nandito? Amy, asawa mo. Kinasal na ba kayo? Bata ka, sinasabi ko sa iyo. Habang nandito ako, hindi siya pwedeng. Kasama mo siya. Malapit na siyang ikasal kay MR Zhang. Emargu, ako, hindi ko talaga. Gustong magpakasal sa kanya. Lahat. Siya lang ang may gusto. Aba, MR Zhang, huwag mo siyang pansinin. Wala siyang kwentang, mahirap lang. Gayon lang nagka-allergy. Ang mukha ng anak ko kaya ganyan. Bukas, kapag gumaling na siya, pwede na kayong magkakasal. Magpakasal? Kalokohan. Bai Jiangwo, kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. MR Zhang, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam na ang taong ito ay ang CE ng Gu Corporation? Si Gu Chengzi. Ito. Hindi ito possible. Ayos ka lang ba? Aba, Eze. Buti na lang dumating ka. Konti na lang kanina. Ako na sana. Sige na. Ningning. Nasaktan ka. Anong ginawa niyo sa kanya? Emargo. Wala akong kinalaman diyan. Siya lang yan. Emargo. Wala talaga akong kinalaman diyan. Isipin mo na lang ang lahat ng ginawa ko. Pa sa kumpanya. Sa loob ng maming taon. Sana. Sang Qiang. Nagnakaw ka ng 32 milyong pondo ang kumpanya. Na-report na namin sa pulis. Maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Emargo. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Emargo. Emargu, nagkamali lang po ako. Kung gusto mo ang anak kong si Gianni, edi manugang na kita. Hindi ba minamaliit mo ako? At gusto mo pang ipakasal ang asawa ko kay MR Zhang? Hindi. Ako ang bulag. Assistant Lee, ipaalam sa lahat ng kasosyo. Simula ngayon, sinuman na may transaksyon sa negosyo, kay Bai Jiangwo, ay kalaban ng Gu Corporation ko. Opo. Bai Jianing, hindi mo pwedeng gawin yan sa tatay mo. Hindi mo ba tutulungan si Papa? Makiusap ka kay MR Gu. Bai Jiangwo, ang mga utang mo, dapat mo nang bayaran. Tara na. Papa, Mama, Lele, bakit ka nandito? Lel, hindi ba sinabi ko sa'yo na sa kotse ka lang? Maghintay kay Papa. ang boring sa kots. Oh, ang boring sa kotse ah. May anak nga siya. At ang laki na. Bai Jianing, kung ipipilit mo akong gawin ito, hindi na rin kailangan ang batang ito. Mama, tulungan mo ako. Bai Jiangwo, huwag kang padalos-dalos. Bakit mo ako pinipilit? Bai Jianing, ganyan ka ba talaga? Ayaw mo ba akong maging maayos? Bai Jiangwo, bitawan mo si Lel. Anong gusto mo? Ibibigay ko. Gusto kong bawiin mo ang pagpapahirap mo sa pamilya namin. Asa ka. Kailangan mong mag-invest ng 50 milyong yuan sa akin. Kung hindi, Seg, pumapayag ako. Ama nga. Talaga, hindi ka talaga. Matututo hangga. Hindi ka nasasaktan. Ikaw na bata ka. Lel. Bai Jianing. Ako ang tatay mo. Paano mo nagawa sa akin to? Mula nang iwan mo, kaming nanay ko.
Hindi ka natatay ko. Tumawag ng pulis. Idemanda siya sa tangkang pagdukot at sadyang pananakit. Opo, Masamang tao ka. Tuturuan kang pulis. dalhin siya. Bay Jianing. Magbabayad ka. Bay Jianing. Hindi kita palalampasin. Uwi na tayo. Kailan pa naging si Emarga? Ganito kadaling umiyak? Bay Jianing. Ang araw na ito. Hinintay ko ng 6 na taon. Ang pinakatangang bagay na nagawa ko sa buhay na ito ay ang hayaan kang mag-isa na harapin ang lahat ng pagsubok. Salamat at bumalik ka sa akin. Para mabigyan pa ako ng pagkakataong itama ang pagkakamaling iyon. Ningning. Sa buhay na ito, hinding-hindi na kita bibitawan. Bay Jianing. Pakakasalan mo ba ako? Bibigyan kita ng pinakamagandang kasal sa buong mundo. Gusto ko. Ako rin. Tayong talo. Magkasama tayo habang buhay. Ang galing. Sa wakas, si Emargu. Ay nagtagumpay sa paghabol sa kanyang asawa. Lel, Halika rito. mula nang makita kita sa unang pagkakataon, nagbasya na akong maging katay ng batang ito. Ang taong nawala sa akin sa banayad na hangin gabi. Sa wakas ay natagpuan ko. Pagkatapos ng malakas na ulan.